Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kamusta kayong lahat dyan? So, for today's vlog, meron akong gustong i-share sa inyo dahil meron akong good news. Pero bago yan, batiin ko lang yung mga nagpapabati sa akin. Unang-una, shoutout kay Kevin Lubitanya, kay Kuya Kevin, Mary Joy Alapag, Christine Berna San Pedro, Mark Daryl, kay Jade Kumayas, at kay Ninang Abby. Happy birthday sa iyo dyan. So yun, meron akong good news para sa inyo kasi meron na akong trabaho na nakuha dito sa Canada. So ito na yung work permit ko, pakita ko lang. Charan! Yan, i-blurred ko na lang kasi medyo confidential yan, lalo na yung sahod natin. Charot. So yun guys, nakahanap na po ako ng trabaho dito po sa province dun po sa province of Ontario sa Canada. Pero ngayon nandito ako sa Calgary kaya meron akong flight sa 28 papunta ng Ontario para makapagtrabaho. Pero bago yan, share ko lang sa inyo kung paano yung mga naging process or paano yung naging struggle ko dito bago ko nahanap yung trabaho na yun. Kasi guys, take note tourist po akong pumasok dito sa Canada. So ibig sabihin hindi po ako allowed na makapagtrabaho or makapag-apply dito sa Canada. Kaya ang kinakailangan ng mga tourist dito or ng mga kagaya ko, naghahanap tayo ng mga job na or employer na makakapagbigay sa atin ng LAMIA. Yung LAMIA guys, yun po yung LAMIA may iba na pero pinipilit niya pa. Masyado kang mareklamo, gusto mo na umuwi? Hindi, yung LAMIA guys, yun po yung kailangan ng mga tourist dito sa Canada para ma-convert yung tourist visa nila as a work permit. So isa po tayo sa pinalad na makakuha ng LAMIA and makapag-apply at makapagtrabaho dito sa Canada. Pero hindi siya madali guys kasi unang-una nandito po ako sa Calgary and sad to say na wala po tayong nahanap na trabaho dito kaya alis na tayo ng Calgary kasi ito sana yung ideal place para sa akin Unang-una nandito yung relatives ko. Tapos medyo kabisado ko na siya, yung pagsakay ng bus, pag-commute, kasi isa yun sa mahirap dito sa Canada. And isa to sa pinakamababa ang tax dito sa Canada. Kasi bawat province po, iba-iba po yung tax na binabayaran natin. So mas maganda sana dito, kaso hindi po tayo pinalad na makapagtrabaho dito sa Calgary. Nagtry ako magpasa online sa Indeed, sa Job Bank, pero wala namang nag-response or tumawag man lang sa akin. Kaya nag-try din ako mag-walk-in sa mga establishment na malapit dito, sa mga restaurant or fast food na malapit, pero wala pa rin po. Kasi hindi po lahat ng company or ng mga employer dito is nagbibigay ng LAMIA. Yun nga yung kailangan ng mga tourist worker, foreign worker na pumapasok dito as a tourist. So wala po akong nahanap dito sa Calgary. Pero buti na lang meron tayong nahanap doon sa Ontario. Hindi naman tayo nahirapan sa pag-process noon kasi yung employer na mismo yung nag-process noon. And swerte lang natin kasi yung tito ko meron siyang kakilala or yung dati niyang employer na naghahanap ng isa pang tao na kaya niya suportahan ng LAMIA. Yun, nagpasa kaagad tayo and simple lang naman yung mga requirements na hiningi sa atin. Hiningan lang ako ng ID, ng passport, tsaka ng resume. Yung resume kailangan format na siya ng Canada. So yun lang yung pinasa natin doon para makapag-apply ng LAMIA and after 1 month and 2 weeks parang lumabas na kagad yung LAMIA namin yung LAMIA ko. Bali simple lang guys, pagkapasa ko noon mag-aantay ka lang ng process, antay mo lang lumabas yung LAMIA. Then after noon, paglabas ng LAMIA, i-apply mo naman siya as a work permit. Bali ko-convert mo siya. Bali yung LAMIA guys is 4 page yun. Pakita ko sa inyo. Yan. Ganito yung LAMIA guys. 4 na page siya ng papel. Yan. 4 na page siya. Marami lang to kasi doble-doble. Yan. Dito nakalagay dito yung employer's name. Kung sino yung pagtatrabahuan mo. Yung address niya. Yung address ng company. Tsaka yung sahod mo. Kung ano yung magiging trabaho mo. Kung ano yung mga, basta lahat ng about sa work na gagawin mo doon sa employer na yun, nandito lahat. And take note lang guys kung i-apply mo siya as a work permit, kasi ganun naman talaga yung gagawin mo. Pag i-apply mo to, mas maganda na basahin mo muna siyang lahat. And kabisaduhin mo yung mga important details katulad ng position mo,
kung ano yung mga duties na gagawin mo, tapos kung sino yung employer mo, kung ilan yung contract mo, kung magkano yung sasahurin mo, yung hours na trabaho mo dun per week. Kasi guys, nung dinala namin siya dun sa Canadian border and US border, kasi yun yung pinakamadaling way eh. Kasi pwede mo tong i-process online or pwede mo siyang dalhin sa border para mas mabilis. Kasi pag sa online, hindi tayo guaranteed kung ilang weeks or ilang months bago lumabas yung papel. Kaya dinala na lang namin siya sa border, kasi pag dinala mo siya doon within a day or 30 minutes lang after interview, lalabas na kaagad yung work permit mo. Kaya maganda nakabisado nyo to kasi meron siyang interview doon, and share ko na din yung naging experience ko sa interview. Kasi pagdating namin doon, una mag-i-exit kayo ng US border kasi isa yun sa mga required or tinatawag nilang plug polling. So lalabas ka ng US, pupunta ka doon. Then paglabas mo ng US, meron din naman silang interview. Pero ano lang yun, personal details mo lang, hingan ka lang ng ID, passport mo, ganun. Tapos kukunan ka nila ng fingerprints, yon, kasi kung ano mang gawin mo doon para may pagkakilanlan ka. Tapos after mo mag-US, 'di ba, nakapasyal ka na ng US, pasok ka na ulit ng Canada. So sa Canadian border, doon mo naman ipapasa yung LAMIA mo. Doon merong interview, kumbaga parang interview siya ng employer, tsaka ikaw. Ganun yung magiging interview nyo, kaya kailangan maganda nakabisado mo yung details na meron ka dito. So sa interview guys, simple lang naman kung ano yung laman ng LAMIA mo, yun din yung itatanong sa'yo. Pero sa experience ko, naranasan ko na magtanong sila about sa sarili ko, yung mga wala na dito. Kaya mas maganda na ready kayo and prepare kayo pagka sasalang kayo dun sa interview. Kasi unang-una, tinanong sa akin yung sing-sing ko. Eto, meron kasi akong sing-sing dito. And tinatanong ako ng officer, sabi niya, what is your status daw? Sabi ko, ay masingle. Ganon. Tapos sabi niya, are you single? Bakit daw may sing-sing ako? So sabi ko, this one, ang lamig, ginawa ko. So sabi ko, this one is from my grandmother. And she gave me before I went here. So hindi ko alam kung tama yung sinabi ko, basta ganon. Binigay ito sa akin bago ako pumunta dito. Tapos sabi niya, alam mo ba kung saan nilalagay yung sing-sing ng mga mag-asawa? So yun, sinabi ko sa yeah, I know. But sabi ko, yeah, I know, but unfortunately is not, basta hindi mapasok, ginanong ko na lang. Munggong! Barinig kita sa mukha eh! But sad to say na parang ganun, sad to say, not fixed to my other finger. Yun. So tinanggal ko, pinakita ko sa kanya, ginanong ko, tapos sabi niya, pasok mo sa, basta English let's try to your other finger, ganun. So tinatry ko, hindi talaga, buti na lang hindi talaga siya pumapasok. So medyo naniwala naman siya doon. And take note, totoo naman, single ako guys, galing to sa lola ko talaga. Bigay niya na to sa akin bago ako umalis. Tapos ayun, tinanong niya pa ako about naman sa passport ko. Tinanong niya ako kung na-deny na ba ako sa ibang country na napuntahan ko, or may mga country ba na nakaban ako. Tapos sabi ko, ayun, wala naman, wala. Tapos kasi may tinatanong siya sa akin nung una, sabi niya sa akin, are you may criminal record? Sabi ko no. Tapos tinanong niya rin ako, nagkaroon ka na ba ng ban nga sa ibang bansa before? No. Tapos tinanong niya pa ako ng isa, kung may illegal drugs na ba akong nadala sa ibang bansa. Sabi ko no. Tapos tinanong niya ako nung pang-apat, hindi ko kasi maintindihan. Tapos ang tinatanong niya pala, kailan ka dumating dito sa Canada, when you entering in the Canada. Tapos sabi ko no. Tapos sabi niya sa akin, naintindihan mo ba yung last 4 question? Ayun, sabi ko, yeah, I understand, but the last one is not. Ganon, ginanong ko na lang siya. So tinanong niya, inulit niya, ni-repeat niya, tinanong niya, when you arrive in Canada. So, I got it. So, sinabi ko, July 25, dumating ako dito sa Canada. So, yun, nagtuloy-tuloy lang yung mga tanong. And, tumatawa na lang siya. Kumbaga, yun, na-survive ko naman yung Q&A na ginawa niya sa akin. So, yun lang yung na-experience ko nung nag-apply ako dito sa Canada ng trabaho. And, para sa mga aspirant or sa mga tourist na nandito sa Canada, hopefully makahanap din kayo ng employer or ng
job na may Lamia na makakapag-support sa inyo para hindi rin masayang yung mga pagod nyo and yung ginastos nyo papunta dito sa Canada. So hopefully nakatulong sa inyong video na to, and don't forget to like,